Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Mapagpalang Miyerkules kaagapay, welcome po sa inyong programang Serbisyong OFW. Ito po si Absi Ferrer, ang bago niyong makakasama ngayong umaga. We hope na nasa mabuti kayong kalagayan, nasa panig ka man ng mundo ngayon kaagapay, at samahan niyo kami sa mahigit kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan at usapan sa kwentong buhay abroad ng isang OFW. At abangan niyo nga po yan sa ating makakapanayam ngayong umaga. At bago po yan, magandang umaga po sa mga nakikinig sa 1143 DZMR Santiago, Isabela. Happy listening din po sa mga nasa 1233 DYVS Bacolod at sa kanilang production staff on duty sa 1116 BXAS. At kaagapay tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa febc.ph, Pinoy Connection, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, itype nyo lamang ang 702 DZAS FEBC Radio TV. At tayo rin po ay napapanood at nakikita rin sa cable channel 185 sa Signal, at ito po ay partnership natin with GCTV. Samahan nyo nga kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at 10 ng kanilang mga pamilya dito sa programang Serbisyong OFW. At tuwing Wednesday nga po, tinatampok natin ang mga Pinoy na manggagawa na nagtatrabaho sa ibang bansa para ibahagi ang kanilang karanasan, kwentong buhay abroad at kung paano kumilos ang Panginoon sa kanilang journey. At huwag na nga natin patagalin pa. At makakasama natin ngayon ang ating kababayan mula sa Qatar. Siya po ay isang sales coordinator sa Qatar Lubricants Company at 15 years na po siya doon. Let's all welcome po si Sir David Carit. So magandang araw po, Sir David. Salamat po sa inyong availability po sa aming programang Serbisyong OFW. Kamusta po? Mabuti na po sa biyaya ng Panginoon dito. Patuloy pa rin. Patuloy sa work. At saka salamat sa Panginoon sa patuloy na kalakasan at pag-iingat niya dito sa ibang bansa. Kayo nga po ay nasa Qatar po sa ngayon. Ano pong oras po dyan sa ngayon? Ngayon po is 4:35 ng umaga po sa Qatar. So may ilang rin po, oras ang difference dito po sa Pilipinas. 5 hours po ang difference sa Pilipinas. So kamusta naman po ang COVID situation po dyan sa Qatar sa ngayon? Dito naman po ay 70% na po yung nila na vaccine na nila. More than 4 million na yung vaccinated. At maganda naman po, nasa 3 phase na sila. Open na yung kanilang mga restaurant, pwede lang mga yung sa outdoor gathering ay 35 katao ang ina-allow. Sa indoor naman is 15, yung mga vaccinated. Bali, kayo po ba, vaccinated na po ba kayo? Ganun din po ba ang kanyang family? Tapos na po. Pfizer yung aming kadalasan doon ba? Nung May 8, yung second dose ko. Nung una, natatakot. Yung una, hindi ako nagpa-vaccine. Nag-ano yung Qatar na lahat na vaccinated, kapag umuwi ng Pilipinas, magbakasyon, wala na quarantine. Pero after noon, biglang binago na Manila uli. Nagkaroon ng quarantine. Ngayon, 2 days quarantine, yung mga uwi, pabalik dyan, ay magka-quarantine dito ng 2 days. Ang doon yung bayad shelter, hindi ka mag-shelter. Oo. Balik dito. Kaya, ganda lang issue ng magbakasyon. Bali, tagasan po ba kayo dito sa Pilipinas? Ano po yung province niyo po? Ako po. Pinanganak po ako dyan sa bagong baryo, Caloocan City. Yan po ako pinanganak, dyan ako lumaki. Sa biyaya ng Panginoon, binigyan kami ng bahay sa Cavite. Yung OFW din, nag-Taiwan din ako. Tsaka ang province po namin, sa Leyte po, mga magulang ko, taga Leyte. Taga Leyte po. So ano po ba yung parang pinaka-namimiss nyo po dito sa Pilipinas? Namimiss ko sa Pilipinas, lalo na pag namabakasyon ako, yung aming bonding ng family ko. Kasi nag-outdoor lang kami. Outdoor game, yan.
At saka yung pagkain ng buko. Masarap yung buko. Ay, buko, opo. Mga, lang, nami-miss ko rin yun. Gusto ko talaga yun. Diyan po ba sa Qatar? Ano pa? Diyan po ba sa Qatar, meron po ba kayong mga Filipino din po na mga kaibigan or mga co-worker po? Marami po dito kasi may mga Philippine products dito na nabibili. Kaya nga lang, yung fresh buko, wala talaga. Bukuin kan lang. Nasa lata lang, kaya lang, hindi naman natin dito fresh. Ano po ba yung work po ninyo bago po kayo mag-ibang bansa, bago po kayo tumungo sa Qatar? Ano po ba yung work ninyo? Unang abroad ko, punta ko ng Korea eh. At age ko ng 21 years old ako noon. 1991, December. Tapos, work ko nung doon ay tumutulong ako sa father ko sa kanyang handicraft business at saka may small kaming piggery. Ako po nag-aasikaso. Tapos po nung binata po ako noon, doon din po ako tapos nung nung pumunta ako dito sa Qatar, ang work ko muna ay 2006, 2004, 2004, 2005. Ay nasa ako sa Gabay Microfinancing. Nagpapacilitate ng mga tao, yung mga gusto naglo-loan. Ayan. Ayan ang work ko bago ako pumunta dito. Bago po kayo pumunta dyan. Bali, 1991 po? 1991 yun po yun, tapos 2006. Yun po yung una po kayong... Opo. Una kong abroad po, 2001, 1991. Tapos more than 5 years din ako doon. Binata ako. Tapos doon din kami process? Naging process po noon. Una pagpunta ron, tourist visa kasi wala pang working visa nung pumunta ako ng Korea. Tapos second, nung nag-abroad naman ako, pag may family na ako, ay sa Taiwan naman, 1998 hanggang 2001. Ayan, yung OFW na, yung sa Taiwan, tapos dito sa Qatar. Sa biyaya ng Panginoon talaga, prayer lang. At saka pananampalataya. Yun ang kailangan. Lalo na pag mag-a-apply ka, process talagang nandiyan yung pasensya, haba ng pasensya, tsaka pipila ka. Mahaba talaga proseso, interview, pero pananampalataya lang sa Panginoon. Lalo na imposible sa Diyos. Imposible sa Diyos. Opo, totoo po yun. Nabanggit nyo nga po na nakarating po kayo ng South Korea, ng Taiwan po, bago po kayo pumunta po ng Qatar. Bali, bilang OFW po, ano po yung mga naging adjustment ninyo or challenges na experience nung mga taong nagtatrabaho po kayo sa ibang bansa? Doon sa mga bansang pong yun. Una sa Korea, mag-adjust ka doon sa pagkain. Talagang hindi mo makakain. Kasi puro maanghang. Tapos, sa itlog nga lang, magkaroon lang ng hain ng itlog, masaya na, hallelujah na . Praise the Lord . Yung mga bago kami doon, adjustment yun sa pagkain. Tapos, sa mga salita nila, sa mga kasama naman, tayo mga Pilipino, maayos naman tayo makisama. Kaya man din tayo makapag-adjust pagdating doon, lalo kahit sa trabaho, naman. Sa tulong ng Panginoon, walang ginawa kundi manalangin. Pag-pray, tumawag. Lalo pag sa sitwasyon na nalulungkot ka o nakakaramdam ka na panalangin lang. At sabi nga sa Bible, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Kaya yun lang. Kaya importante po pag nasa abroad, kasi dalawa lang pupuntahan ng tao ng mga Pilipino dito . Mapabuti ka, mapasama ka . Una sa lahat, kailangan malaman mo kung ano talaga yung goal mo. Yung goal mo, baka ka pumunta para sa family, para sa pamilya. Yun po. Nung nag-start po yung pandemic, nasaan bansa po kayo noon? Dito po Qatar na po kayo. Nasa Qatar na po kayo. Ano po yung na-experience nyo po nung nag-start po yung pandemic sa workplace po ninyo? Nung nag-start yung pandemic, kasi actually nung nag-start yung pandemic, kumabalik ka lang dito sa Qatar. That was January 2019. So ayun, ang ano ko talaga ang Panginoon, inaalaw niya yung mga bagay na mangyari. May purpose siya. Una sa lahat, para makita ng tao, malaman ng tao na hindi siya exempted sa mga ganung bagay. Kailangan niya lumapit sa Panginoon. Una sa lahat,
nag-start yung pandemic, patuloy akong pananampalataya sa Panginoon na malalagpasan din lahat. At sa biyaya ng Panginoon, patuloy naman yung work. Marami mga Pilipino na wala ng trabaho during pandemic. Marami mga Pilipino na ano kasi nagsarado yung mga lalo na mga isa restaurant, na mga marami matagal bago nagbukas. Ngayon lang sila nagbukas ulit na ina-allow nila na yung dine-in dati. Wala. So, sa biyaya ng Panginoon, lahat talaga. Nalagpasan ng lahat ng struggle. Ang ano lang din, sa Pilipinas, may hirap. Kasi nga, close yung mga border eh. Kaya hindi ako nakapagbakasyon last year. Hindi ako kasi nga sarado. Ayun pinaka-ano lang. Pero salamat sa Panginoon kasi merong Zoom, merong technology na pwedeng mag-connect sa mga mahal sa buhay. Yes, through Zoom, FB, yan. Everyday. Ayun lang po. Oo nga po, no? Dahil nga rin po sa power ng technology ngayon, no? Mas madali na po makipag-communicate sa mga kamag-anak natin abroad. Kumbaga, click lang po, makaka-hello ka na, makakatawag ka na sa kanila, makikita nyo na rin sila via video call, ano? Kaya praise God po sa... Salamat po kasi po nung time sa Korea, wala po eh. Nung nasa Korea ako tsaka sa Taiwan, napakatagal ng conversation, paligtan kasi susulat ako. Okay, mag-voice record ako. Isang buwan yun, isang buwan nung ibabalik. Kapag lipas na lahat. Gaya ngayon, pag mo lang, talagang on time. Alam mo kung ano nangyayari. Ayun ang kaibahan sa noon at saka ngayon na bilang OFW. Bali, ano po yung parang pinakamahirap na pinagdaanan nyo bilang OFW? Sa akin, may hirap na sabi ko eh. Sa akin, sa biyaya ng Panginoon, wala mga nahihirapan ako eh. Sa biyaya ng Panginoon, kahit sa trabaho, ang pinakamahirap lang talaga yung mamimiss mo yung mga mahal mo sa buhay. Ayun ang napakahirap talaga doon. Meron po talaga yan na mawala eh, kasi iniwan ko yung anak ko nung pumunta ako dito sa Korea, yung sila ay maliliit pa. Yung babae, anak ng babae ay lang siya, 4 years old. Eh ngayon, 19 years old na siya. Yung anak ko namang lalaki, I think na siya, grade 5 lang siya noon eh. Nung iniwanan ko, ako dito. Pero ngayon, graduate siya ng electrical engineer. Wow, praise God. Yung anak ko ng babae ngayon, nag-aaral siya ng nursing. Eh talaga, salamat sa Panginoon sapagkat nandun yung wife ko na siya nag-guide sa kanila. Patuloy na ginagabayan sila. Ano lang talaga, kailangan yung tiwala sa Panginoon at tiwala sa isa't isa. Paano po kayo naging hands-on during nung mga time po na wala nga po kayo dito sa bansa, tapos nandito po yung family nyo, malayo po kayo? Paano po kayo naging hands-on when it comes to parenting your child po, Una po your children? Sa akin talaga through Zoom. Yan. Nag-ano ng message. Ngayon nga, salamat sa Panginoon. Everyday meron kami Bible reading. Yan, family kami together. Tapos, salamat sa Lord sapagkat yung salita niya ang siya nagbibigay sa amin ng kalakasan. Salamat sa Lord sapagkat yung salita niya, ang Panginoong Hesus ang siyang talagang nagiging gabay ng bawat isa. Sa aming family talaga. Tsaka napakahalaga talaga yung pagkakaroon ng tunay na ugnayan sa ating Panginoon. Kasi nandun yung kapayapaan, sa lahat, yung banal na spirit na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan to overcome every struggle sa buhay natin. Amen to that. Opo. Kung magbibigay po kayo ng isang katangian ng isang Pinoy na sa tingin nyo stand out, ano po yun? Bilang OFW. Bilang OFW, ang Pilipino, madaling mag-adjust, madaling matuto, sila friendly. Dito nga sa office namin, hindi ako tinatawag na sa pangalan ko eh. Tinatawag akong kabayan. Kasi akala nila, pagkakabayan, kaibigan. Lahat sila tawag sa akin, kabayan. Kaya talaga, ang Pilipino, madaling makisama, magaling makisama. Tsaka, sa trabaho naman, malalo talaga na multitasking ang Pilipino. Madaling, sa tulong ng Panginoon. Ayun ang ng Pilipino. Na gusto ng mga ibang lahi Pilipino maging nila, mga employee nila. Kasi talaga, madali.
matuto ang Pinoy. So, pag-usapan nga po natin yung career niyo po bilang sales coordinator po sa Qatar at yung mga na-experience niyo rin po sa ibang bansa tulad ng sa South Korea and sa Taiwan po. So, i-share niyo naman din po sa amin yung naging journey niyo po kung paano po kayo nakakilala sa Panginoon. Nung nakakilala ko sa Panginoon, that was October 29, 1987. Kasi po, ako yung supported po ako ng Norwegian Missionary Alliance na silang sinusuportan ng Pilipinas dati, yung mga nag-aaral mula elementary grade 2. Tapos nakaka-attend na rin ako ng mga gawain doon, pero wala sa akin kasi ang kahabol ko lang doon ay yung mga material na bagay. Pero noong 1987, nagkaroon ng retreat sa Baguio. Sumama po ako doon. Ang gusto ko lang po doon, makarating ng Baguio, makita ang Baguio. Hindi naman talaga yun. Pasyal. Pero nung after na mag-preach ang pastor at nagkanong altar call, lahat sila tumayo na. Ako'y nakapikit pa rin. Nakita ko na tumayo na rin ako. Sumabay na rin ako. Pero hindi ko alam, ang Panginoon pala ay gumigil sa buhay ko. Kaya nung nung Baguio, punta mabalik na Manila, yun, nagkaroon ako ng kauhawan sa salita ng Panginoon. Nagbasa ako ng Bible. And then noong 1991, December, inalaw ng Panginoon makapunta ako ng Korea. Doon ako lumalim sa Korea. Doon ako ginamit Sister Helen, na Koreana. Siya kaming leader talaga sa mga Filipino community doon. Doon na bali siya yung nag-train at saka pananampalataya. Doon ako lumalim sa Panginoon. And then sa Taiwan, doon din na gawain. Pagka walang gawain, talagang malungkot. Masaya may gawain. So dito tapos nung pagkagaling ko ng Taiwan naman po ay nasa Cavite na kami kasi meron kami bahay sa Cavite. Inalo ng Panginoon makapagsimula ng church, isang tahanan, isang Sir Jenny, inopen niya yung bahay niya, simula sa Bible study, hanggang naging maliit na church. Tapos noon dito sa Qatar, naging associate pastor naman ako dito sa The Great Commission Global Ministry. Wow! Kaya talaga yung pagmamahal sa Panginoon, kahit wala kang talento, pero ang Diyos ang bibigay. Kasi noon, hindi ako sa tao. Pagharap lang, pagtayo lang, nandun niya, kumbaga mahihain ka. Pero ang Lord, the boldness that comes from the Holy Spirit. Doon ako nabaptize sa Holy Spirit, doon ako lumalim sa Panginoon. Kaya salamat sa Lord talaga. Ang kagalakan ay nagmumula sa Panginoon. Nakakatuwa naman po yung journey ninyo, kumbaga nagsimula lang po sa pagpunta sa Baguio, pero iba po pala ang plano ng Diyos. Nadalhin po pala kayo sa 3 bansa. At yun nga po, doon niyo pa po nakilala sa South Korea yung inyong asawa. Opo, doon din po kami kinasal, doon kami nakita. Ayos sa Prayer Mountain yun. Prayer Mountain, tapos talaga ng Panginoon kasi kaya pala siya na supermarket, nag-pray siya magiging makasama niya sa buhay. Hindi ko rin pala na ako. Kasi nagkasama kami sa work ng wife ko. Binigyan ko pa nga siya ng sabi ko, ito yung scripture, Isaiah na meditate mo para sa maging kapartner mo sa buhay. Yun pala ako pala yun. Ang galing. Doon po pala nag-uusap si Lord sa heart niya na kayo po pala ang itinadhana. Oo. Kaya sabi nga, he that findeth wife, find a good thing and find favor to the Lord. Kaya iba, pag yung makasama mo sa buhay, isang mananampalataya at mahal ang Panginoon, naroon yung pagtitiwala niyo sa isa't isa. Una, pagtitiwala sa Panginoon. At saka salamat sa Panginoon kasi pag kami mga konti mga hindi pagkakaunawaan ay naano sa panalangin at sa nailalapit sa Diyos. At saka nakakatuwa rin po yung naibahagi nyo kanina na associate pastor din po kayo dyan sa Qatar. Opo. So, ano po yung mga ginagawa ninyo sa ngayon? Yung pagpapatuloy po ng inyong ministry dyan sa Qatar? Dito po kasi meron kaming online Zoom na Bible study every Thursday. Tapos prayer meeting every Monday. Tapos kasi marami naman po kami rito na pastor sa yung aming senior pastors na si Pastor Bong, Pastor Celso, tapos yung mga asik din. Bali nagro-rotation po kami sa preaching kasi mahirap po kasi
lahat kami nagtatrabaho, lalo pag kaya ayun, sa 27 schedule ko para mag-preach. Itong August. Ganun. Wow. Ayun po. Bali po currently po ba ngayon kasama niyo pa rin po yung pamilya niyo or nandito pa rin po sila sa Pinas? Nandiyan po sila sa Pilipinas. Nasa Caloocan po sila. Caloocan. Sa Caloocan, sa Bagong Barrio, sa Bagong Barrio po. Yun nga po na na-share nyo nga po na nakapagpatapos po kayo ng isang engineer, tsaka po currently po nursing student po yung second niyo pong anak. So ngayon po malalaki na po sila. Ano po yung plan nyo sa kanila? I mean yung future plan nyo para sa kanila? Una sa lahat, ang nais sa ng heart ko ay talagang makita sila na successful sa kanilang buhay. At sigit sa lahat, mapalapit sila ng gusto sa Panginoon. Makita nila na nasa Panginoon po ang lahat. Na yung pag-allow ng ano po nasasabi nga, yung plan ng tao, siya nagpaplano, pero ang Diyos nagbibigay ng success dito. Katagumpayan. Totoo po yan. Opo. At ano naman po yung maipapayon din nyo sa mga nais din maging OFW at magtrabaho po sa ibang bansa? Ano po yung maipapayo ninyo? Ang maipapayo ko lang po ay una sa lahat ay iano po nila yung kanilang goal kung bakit po talaga sila gusto nila mag-abroad. Dapat laging nasa isipan nila ay para sa kanilang family. Kasi marami mga Pilipino na pag nandito na sa Pilipinas, iba yung nagiging napapalayo na. At kailangan talaga ay yung mahaba yung pasensya mo. Kasi kung mag-abroad ka, mahaba yung pasensya mo. At higit sa lahat din yung connection mo sa Panginoon muna sa lahat. Kasi mas maganda pag malapit ka na sa Panginoon, pupunta ka dito, magagabayan ka niya pagdating dito. Kasi dito marami talagang temptation. Sa abroad, hindi mawala yan. Maraming temptation. Punta ako sa Qatar, sa Korea, maraming temptation. Lalo na pagkaganyan. Yung, alam mo na, si Satan, ang kanyang pandaraya, yung tatlo po yung bagay yun Lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. So kailangan maging maingat ang bawat OFW na pupunta sa bansa. At higit sa lahat, sabi nga ng Bible sa John 6:16-33, pag nakaya sa ating Panginoon Jesus tayo, sabi ni Jesus Christ, in me you will have peace. In the world you shall troubles, but have overcome the world. So yung mga bagay na maging mahirap, pag-proseso, pagpunta sa abroad, ay kailangan na kay Christ ka para meron kang kapayapaan. Very true po. Well said po. At ano naman po ang inyong message of hope po para po sa mga listeners na nakikinig ngayon sa tama? Gaya na sinabi ko, una sa lahat, yung mga nakikinig ay be strong in the Lord, in the power of His might, na paggabat narayan ng pandemic, ay dapat po natin malaman ang Diyos natin is mas malaki kaysa sa pandemic. Sabi ng Panginoon, kagaya sinabi ko kanina sa John 16:33, na pag na kay Kristo tayo, meron po tayong kapayapaan. Na pagtagumpayan ng Panginoon 2,000 years ago na yung mga bagay dito sabi nga sa sanlibutan. Kaya ang payo ko sa mga listener ay patuloy tayong lumapit sa Panginoon, tumawag at higit sa lahat ay malaman natin na ang Diyos mas makapangyarihan kaysa sa COVID-19. Ay, very true po. Amen to that. With that Amen. po, maraming salamat po, Sir David, sa inyong availability at sa inyong na-share na journey bilang isang OFW. I'm sure po yung mga listener din po natin ay na-inspire sa inyong naibahaging storya at ng storyang pag-asa na ibinahagi nyo ngayong araw. At kung nakita po natin kung paano po kumilis yung Panginoon sa buhay ninyo. Dinala kayo sa Qatar, sa South Korea, sa Taiwan, pero alam niyo yun, nandun yung provision ng Panginoon, yung kalakasan binibigay niya sa inyo patuloy, at yung heart niyo po to serve kahit po nasa ibang bansa kayo. And salamat po ulit salamat po sa inyong salamat po at patuloy po kayong pagpalain ni Lord. Amen. Safe po dyan sa Qatar. Amen. Ayan. Amen. Sa ating pong pagtatapos. Opo. Yes, maraming salamat din, Absidy, sa time na to na para
makapaghatid ng mensahe at higit sa lahat ng mga word encouragement sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar. May nais po ba kayong batiin? Batiin niyo rin po ang inyong mga pamilya po dito sa sa Pilipinas. Binabati ko ang mahal kong asawa, si Janet Carit, ang aking anak, na si Daily Gemel Carit, at saka si Yunoy Joy, ang aking mga kapatid, si Romelyn, si Kuya Tuto, si Kuya Billy, si Boy, Samuel, mga kapatid ko nasa ibang bansa din, si Camille, si Cecil, yung ating mga mahal ko sa buhay, mga pamangkin ko, mga pagpalay po tayong lahat ng Panginoon. Ayan, God bless po. And bago po tayo magpaalam, can we request you to pray po para din po sa ating mga OFW? Sige po, typing mo na langin. Ama, maraming salamat sapagkat tunay nga ang salita mo ay makapangyarihan. Salamat, Panginoong Jesus, sapagkat pumarito nga para wasakin ang gawa ng dyablo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo iparanas sa kagalingan sa mga taong naapektuhan ng COVID-19. Patuloy mong iunat yung mapagpalang kamay at you said in your word that by your stripes we are healed. Dalangin ko, Panginoon, ang kagalingan ipatuloy nilang maranasan sa kanilang buhay. Ganoon din, Panginoon, sa mga kababayan namin na walang trabaho, na ipatuloy kang magbigay ng provision sa kanila, mag-open ng door para sa kanilang finances, sa kanilang kabuhayan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan at alam po namin na pinahintulutan mong lahat ng bagay sapagkat may plano ka. Dalangin namin, Panginoon, patuloy bigyan ng kalakasan, katatagan ng bawat Pilipino, Panginoon, sa kanilang buhay sa oras na ito. At dalangin namin na patuloy mong gabayan at pagpalayan ng aming bansa nang sa ganoon ay patuloy lang ang bawat Pilipino, Lord God, ay magkaroon ng maayos na pamumuhay. Salamat, Panginoon, sa DCS 702 na patuloy mong ginagamit upang ihayag, maghatid, Panginoon, ng mabuting balita sa bawat Pilipino, sa ibang dako, sa lahat ng lugar, Panginoon, sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy namin binabalik sa iyo lahat ng kapurihan at katakinaan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Amen. Amen With po. that, maraming salamat po muli, Sir David. Salamat po. Maraming salamat God bless din po, dyan sa Qatar. Yan po. God bless po. God bless po. Bye po. God bless po. Salamat po, babae. At yan po ang ating nakapanayam mula sa bansang Qatar na si Sir David Carit. Siya po ay nagtatrabaho doon bilang sales coordinator at 15 years na po siya doon. And ayon nga po sa Department of Foreign Affairs, ang Qatar po ay nasa top 12 out of 25 countries na pinupuntahan ng mga OFW. At saka po in demand dyan ang mga trabahong technician, maintenance, repair, hospitality and tourism, engineering, at saka sales. Tapos sa kasalukuyan, nasa mahigit 230,000 COVID-19 confirmed cases ang mayroon doon. Pero praise God dahil mataas ang kanilang recovery rate. At ang death toll ay nasa mahigit 600 katao. Kaya marami din talaga tayong mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa. At dyan sa bansang yan particularly. At narinig nga po natin ang kwento ng isang OFW na nandoon ngayon na si Sir David, na narinig po natin yung binahagi niya kung paano siya dinala doon ng Panginoon. At nakakatuwa din dahil hindi lang yun yung bansang pinagdalhan sa kanya dahil nakapagtrabaho din siya sa South Korea at sa Taiwan. At doon nga rin po, sa abroad din po sila nagkakilala ng kanyang asawa at nakaka-inspire din dahil kahit nasa ibang bansa siya, patuloy yung kanyang ministry at pagsiserve as associate pastor ng The Great Commission Global Ministry doon sa Qatar. Ang galing po ng kanyang journey dahil nakakilala siya sa Panginoon sa simpleng pag-anyaya sa kanya, pumunta sa isang retreat sa Baguio. Diba? Iba yung pakay niya sa una, hindi talaga yun yung parang, kumbaga gusto lang niya mamasyal pero may ibang plano pala ang Diyos at doon pala siya makakakilala. At nakakatuwa rin dahil nakikita patuloy yung joy sa kanyang pagtatrabaho. Na dumaan man siya sa maraming pagsubok, ang Diyos ang kanyang naging kalakasan. At saka totoo rin at agree tayo sa sinabi niya kanina na marami tayong plano pero matutupad to at mapapagtagumpayan lang sa tulong ng ating Panginoon. Ayan, kaagapay, salamat sa inyong pagsama sa amin ngayon at bago tayo maghiwalay, saan panig ka man ng mundo na nakikinig ngayon, samahan niyo ko sa isang panalangin.
Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig nyo na hindi nagmamaliw. Panginoon, maraming salamat din po sa nakapanayam namin ngayong araw na ito na si Sir David. Salamat po sa istorya ng kanyang buhay na pinatunayan nyo na kayo po ang Diyos na may kontrol ng lahat at kayo po ang sumasama sa aming bawat lakbayin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy ang inyong kalakasan na ibinibigay sa amin. Itinataas ko rin po sa inyo ang aming bawat OFW na nakikinig ngayon na malayo sa kanilang pamilya. I pray, Father, na ang inyong comfort ang maging yakapin niyo sila, Panginoon, sa mga oras na ito. Samahan niyo sila, Panginoon, at patuloy kayo ang kanilang maging kalakasan, anumang kanilang pinagdadaanan ngayong pandemic, Panginoon. Maraming salamat po at itinataas po namin ang inyong pangalan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Ayan. At dito na po nagtatapos ang programang Serbisyong OFW. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radyo, sa online, at sa cable channel sa 185 Signal TV. Ito po ipakikipagtulungan natin sa GCTV. At tayo nagpapasalamat din sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating ProdText na si JV Tabua, Kuya Benjo Morano, Kuya Reggie Villena at Kuya Nat Peralta. Sa RTV, salamat din kay Kuya Chris Rosete, Ate Abigail Glindo, Gwen Balatukan at Ma'am Eileen Valdez. Salamat din sa mga umagapay sa atin sa Bokawit Transmitter site at sa iyo kaagapay na sumama sa atin sa araw na ito. At ito po si Absi D. Ferrer na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang mga OFWs at ang kanilang mga pamilya. God bless po. Ako si Levino Manaxa Jr. Nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW.